Alright, mabuhay na pagbati sa ating mga online learners and viewers sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng dako ng daigdig na naaabot ng online Itulay tutorial. Muli, ako ang inyong tutor all the way from SDO Pampanga, Tutor Leo. At kasama ko si... Isang makasaysayang hapon sa inyong lahat. Ako po si Tutor Alex mula sa SDO Bulacan. Kasama ni Tutor Leo, kami ang inyong makakasama para sa A Panalo Webes upang tuklasin at pagyamanin ang ating kaalaman sa Araling Panlipunan 8. Bago tayo magsimula sa ating paglalakbay sa araw na ito, tayo po ay napapanood sa iba't ibang social media platform ng Department of Education kagaya ng Facebook at YouTube. Kaya naman, lagi lang kayong tumutok sa mga learnings na inyong mapupulot sa bawat session sa eTulay. Nagpapasalamat din po tayo sa lahat ng ating mga online learners, mga magulang, kapwa-guro at mga tagapamahala na very supportive sa ating programang eTulay. Ngayon, Tutor Leo, kumustahin natin ang ating mga online learners at kanina pa sila excited para sa ating session sa hapong ito. Oh yes, hayaan mo akong basahin ng ilang mga online learners na kanina pa bumabati sa atin bago tayo nagsimula. Good afternoon to Joshua Pasion, of course, Catlea Soriano, Janela Acob Domingo, Marida Calderon Totaan, Gretchen Ramirez Ayuban, Dea Glenn Bernardino, Mark Platon, Ryan J. Cornelia Soliva, MJ Yap, Joshua Esguera, and Ma'am Aida Manalang Liwanag, muli isang maganda at masayang tanghali po sa atin lahat. Nawa po'y ma-enjoy niyo po ang ating session ngayong araw na ito. Bukod po sa ating mga tagapakinig na mga online learners, mayroon din po tayong makakasama sa hapon na ito. Mula sa SDO Bulacan, si Angela. Hello Angela, nandiyan ka na ba? Po, sir. Wow. Hello Angela. Ayan, pwede mo bang ipakilala sa lahat ng ating mga online learners ang iyong sarili, Angela, para makilala naman kung sino ba itong ating guest sa hapong ito? Hello po sa inyong lahat. Ako po si Angela Page mula sa Grade 8 St. Paul and General Gregorio de Pilar Integrated School, IGGPIS. Wow! Kumusta ka naman, Angela? Kumusta yung pag-aaral sa iyong eskwelahan? Lalo na ngayon, ano ang experiences mo? Ngayon nasa ikalawang taon na tayo ng modular at online distance learning. Kumusta ang pag-aaral? Aaminin ko po na medyo nakakapanibago pa rin po kahit nasa ikalawang taon na po tayo ng new normal ng pag-aaral po. Ayan. Ngayon, Angela, pwede mo bang i-share sa amin kung ano-ano ba yung mga tumimo sa iyo, sa yung mga natutunan noong nakaraang session natin tungkol sa Araling Panlipunan? Sige po, Sir Leo and Sir Alex. Akin na pong isi-share ang aking mga natutunan mula sa ating mga nakaraang aralin. Natutunan ko po na ang bawat tao po pala ay may iba't ibang paniniwala, wika, lahi, relihiyon, kultura at pangkat etniko ang bawat taong nabubuhay at naninirahan sa mundong ito. Tsaka po natutunan ko din po na dapat po nating irespeto sila kasi po wala po, nobody is perfect po eh. Dapat po natin isipin yung mararamdaman po nila, tsaka po yung kapakanan po nila for every words na manggagaling po sa atin. Wow, nakakatuwa naman si Angela. Napakahusay mo, Angela. Isa ka sa pinakamahusay na online learners na nakausap namin dito sa loob ng eTulay online session, especially dito sa AP8. At kayo, mga online learners at viewers, why don't you try to inform us? Pwede niyong i-share sa amin ang inyong natututunan sa ating mga session. Malay nyo, sa mga next episode, kayo naman ang kakausapin namin. Of course, with Tutor Alex. Tama ka doon, Tutor Leo. Angela, baka may gusto kang i-shout out o batiin? Ito na ang opportunity para batiin mo yung mga online classmates mo.
Shoutout po kay Ma'am Geraldine, ang isa sa mga pinakamabait at pinakamaunawain kong guro. Si Sir Carlos Serino, si Ma'am Rina Atanante, ang pinakamalapit ko pong kaklase na si Allison Kim, si Rayana, ang parents ko po na si Paula Marie Hernandez, at yung mga relatives po namin dyan sa Laguna. Hello po! Maraming salamat, Angela. Napaka-bibong-bibo ni Angela. Kaya naman sa ating mga online learners, next time, malay nyo, kayo naman ang aming maging guest sa ating sesyong Araling Panlipunan 8. Maraming salamat, Angela. Salamat, Angela. Aral kang mabuti. Sa pag-anyaya niyo po sa akin. Salamat po. Bye-bye! Paalam. Yan. Tutor Leo, tiyak na tiyak akong excited na ang ating mga online learners para sa ating session sa hapong ito. Siguro balikan muna natin, tulad ng na-share ni Angela kanina, ang mga nakaraang aralin na ating na-discuss, ang ating natuklasan noong nakaraang Huwebes. Handang-handa na akong basahin ang mga tanong para suriin kung talagang natutunan ng ating mga online learners ang ating aralin last time. Para sa ating panuto, Tutor Alex at mga online learners at viewers, sagutin ang mga sumusunod na katanungan at tukuyin mula sa pamimilian ang tamang sagot. Tignan nga natin. Okay, para sa unang katanungan, ito ay nagmula sa salitang Griego na ethnos na ang ibig sabihin ay mamamayan. Ito ba ay letter A, kultura, B, wika, C, lahi, D, pangkat etniko? Sagot lamang kayo sa ating comment box, mga online learners. And habang hinihintay natin ang inyong sagot, shout out muna sa ating mga online learners na nakikinig sa hapong ito. Hello out shout out kay Kerubin Gabriel Villamor mula sa SDO ng Quezon City. Si Ansis Maduro mula sa Bangkero Integrated School. Si Dirk Lawrence Malyari, good afternoon din. Si John Pasion, good afternoon. Good afternoon kay Emmanuel Tarasa from SDO Bulacan. At syempre, hello din po kay Aida Manalang Liwanag. Blessed afternoon daw po, Tutor Leo and Tutor Alex. Ayan, marami na ang sumasagot. Tutor Leo, i-reveal ko na ba ang tamang sagot? Yes, napaka-active ng ating mga online learners talaga at nagpapabati rin ng ating mahusay na tutor. Walang iba kundi si Dr. RJ Calagwas. Good afternoon po. Ano kaya ang tamang sagot dito, Tutor Alex? Ang tamang sagot ay letter B, pangkat etniko. Napakahusay ng ating mga online learners at halos lahat ay tama sa kanilang sagot para sa number na ito. Ngayon, dumako na tayo sa susunod nating tanong. Yes, alam natin na talagang nakikinig sa atin ang mga online learners dahil talagang nasasagutan nila ng tama ang mga katanungan. Okay, Tutor Alex, number 2 question po. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa language family? A, Austronesian, B, Afro-Asiatic, C, Christianity, D, Sino-Tibetan. Ulitin ko ang hinahanap natin yung hindi daw kabilang sa language family. At sagot-sagot na tayo mga online learners. May mga sumasagot na ba, Tutor Alex? Ayan, sa ngayon siguro nagtatype pa sila, Tutor Leo, pero kanina, i-recognize ko lang yung mga nakatamang sagot, yung letter D. Sina Kerubin Gabriel Villamor, si Ryan J. Cornelio Soliva, si Jalen Rose de Guzman, si Catlea Soriano, Emmanuel Tarosa, Janela Jacob Domingo, si Joshua Pasion. Ayan, sila yung mga nakatamang sagot kanina. Ngayon, ano kaya ang hinahanap nating sagot dito sa number 2 question natin? Ano yung hindi kasali sa language family? Ayan na, Tutor Leo. Ano ba ang tamang sagot, Tutor Alex? Ang tamang sagot ay letter C. Ang Christianity ay hindi kabilang sa language family sapagkat ang Christianity ay kabilang naman sa relihiyon na i-discuss natin later. Yes, napakahusay talaga, no? Punta na tayo sa ikatlong katanungan. At anyway, sa dami ng ating mga online viewers at online learners, ulitin ko
Pwede nyo kaming i-chat maya-maya doon sa mga Facebook account na ibibigay sa inyo ni Tutor Alex para next time, kayo naman kagaya ni Angela ang kasama namin na makikipagkumustahan online. For number 3 question, anong aspetong kultural ang itinuturing bilang kaluluwa ng isang kultura? A. Relihiyon. B. Wika. C. Lahi. D. Pangkat etniko. Habang naghihintay tayo ng sagot sa ating mga online learners, i-recognize ko muna yung mga nakatamang sagot kanina na letter C, Christianity. Si Joshua Pasion, Emmanuel Tarosa, Keruvin Gabriel Villamor, Jalen Rose de Guzman, Janela Jacob Domingo, Keruvin Gabriel, si Ryzen Madamba, at si Catlea Soriano. Ayan, dumadami na ang nakasasagot para sa ating huling katanungan sa ating balik-aral. Tuwing Webes talaga, iba ang support ang ibinibigay sa atin ng ating mga online viewers, Tutor Alex, no? Nakakatuwa. Tama ka dyan, Tutor Leo. Kaya naman, i-reveal na natin ang sagot para sa tanong na ito. Ang anong aspektong kultural ang itinuturing bilang kaluluwa ng isang kultura? Ang tamang sagot ay letter B, wika. Ayan. Napakahusay ng ating mga online learners. Yes, batiin ko lamang yung mga nagpapa-shoutout at the same time pumili ng tamang kasagutan. Nandiyan si Jennifer Ubaldo Garcia, Janela Acob Domingo, Marniel Kyle Lustro Ramos, Mary Joy Miole, Heidi Andrea, Ralph Andre Docta, Wen Timosa, Jalen Rose de Guzman, at Catlea Soriano. At patuloy pang may mga bumabati, Tutor Alex. Ayan, mamaya babatiin natin isa-isa or kahit siguro yung mga sumasagot o yung mga nagpa-participate na learners sa ating session sa hapong ito. Ngayon, Tutor Leo, mukhang handang-handa na ang ating mga online learners para sa ating tatalakayin sa hapong ito. At handang-handa na rin ako makinig, Tutor Alex. Ayan. Kaya naman sa ating paglalakbay sa araw na ito, ihanda natin ang ating kaisipan upang matutunan ang bagong paksa na ating pag-aaralan. Tayo po ngayon ay nasa unang markahan, 3 linggo, at ang ating paksa para sa hapon na ito ay ang natatanging kultura ng mga rehiyon, bansa at mamamayan sa daigdig, ang 2 bahagi. Bali parang ito ay continuation ng nakaraan nating discussion noong nakaraang Huwebes. Ngayon, ang ating self-learning module na gagamitin sa hapong ito ay mula sa DepEd Region 3 sa panulat ni Ma'am Jeline Fajardo at mga kasama. Shout out po sa inyo, Ma'am Jeline Fajardo at mga kasama. Ngayon naman po, tukuyin natin paano natin matututunan ang paksang ito sa araw na ito. Tingnan natin kung ano ang ating layunin para sa pagkatuto. Napahahalagahan ang natatanging kultura ng mga rehiyon, bansa at mamamayan sa daigdig, lahi, pangkat etno-linguistiko at relihiyon sa daigdig. Upang matiyak natin ang ating layunin sa hapong ito, mayroon tayong mga tiyak na layunin upang makamit natin ang pagkatuto sa hapong ito. Una, nakapag-iisa-isa ang mga bumubuo sa heograpiyang pantao, nakapagsusuri ang wika, relihiyon, lahi at pangkat etniko ng daigdig. At pangatlo, nakapagpapahalaga sa natatanging kultura ng mga rehiyon, bansa at mamamayan sa daigdig. Tulad nga ng nasabi ko kanina, ang nakaraan nating discussion ay ang heograpiyang pantao o kilala din sa tinatawag nating heograpiyang kultural na kung saan ito ay ginagamit ng mga heograpo lalo na ng mga nag-aaral at nagsasaliksik upang tingnan ang iba't ibang pananaw ng kultura sa buong mundo at upang makita kung ano ba yung pagkakaiba-iba natin. Noong nakaraang linggo, noong nakaraang Huwebes, na-discuss na natin ang tungkol sa wika at natutunan natin na ang wika ay ang kaluluwa ng isang kultura. Napag-aralan din natin ang lahi o yung biolohikal na katangian ng bawat isa sa daigdig na ito. Nagkakaroon tayo ng pagkakaiba-iba batay sa ating kulay ng balat, sa ating taas, o sa ating kakisigan.
Na-discuss na rin natin yung tinatawag nating pangkat etniko na kung saan mas tiniyak natin yung pagkakaiba-iba ng mga tao batay sa kanilang kultura. At para ngayong hapong ito, ang tatalakayin natin ay tungkol sa relihiyon. Ano ba ang relihiyon? Ayan, siguro very familiar na kayo kung ano ba yung relihiyon. Tingnan natin. Sinasabi na ang salitang relihiyon ay nagmula sa salitang religare, nang ibig sabihin ay buuin ang mga bahagi para maging magkakaugnay ang kabuuan nito. Sa madaling salita, ang salitang religare o relihiyon ay pinagbubuklod-buklod nito ang mga tao sa iisang pananampalataya. Ngayon, ang relihiyon ay sumasagot sa tanong tungkol sa kahulugan at layunin ng buhay. Ibig sabihin, ang relihiyon o ang paniniwala ang nagbibigay sa atin ng linaw o nagbibigay sa atin ng direksyon upang matagpuan natin ang ating kahulugan at layunin sa buhay na ito. At syempre, ang relihiyon din ay sinusuportahan nito ang isang mahalagang pagpapahalaga ng isang pangkat ng tao. Sa madaling salita, sa relihiyon nakabatay ang konsepto ng moralidad o yung konsepto kung ano ba ang ituturing na tama at ano yung ituturing na mali. Napakaraming relihiyon ang nandito sa ating daigdig. Siyempre, dahil sa kakaunti nating oras, hindi na natin yun mapag-iisa-isa. Pero, titingnan natin yung tinatawag nating mga pangunahing relihiyon. Ang mga relihiyon ay nahahati sa dalawang kategorya. Una, yung tinatawag nating monoteismo at yung pangalawa ay yung tinatawag nating polyteismo. Ano ba yung salitang monoteismo? Ang salitang monoteismo ay nangangahulugang pagsamba at paniniwala sa iisang Diyos. Ito ay mula sa salitang mono at theism. Mono ang ibig sabihin ay isa, samantalang ang theism ay ang paniniwala sa Diyos o sa isang taong o sa isang manlilikha ng sandaigdigan. So, pwede ba kayong magbigay ng mga relihiyon na mako-consider nating monoteismo? I-comment nyo lang sa ating comment section. Ngayon, ano naman yung tinatawag nating polyteismo? Ang polyteismo ay ang pagsamba at paniniwala sa maraming mga Diyos. Ito ay mula sa salitang poly, nang ibig sabihin ay marami, at theism ng ibig sabihin naman ay paniniwala sa isang manlilikha ng universo o ng isang daigdigan. Pwede din ba kayong mag-comment sa ating comment section kung ano-ano yung mga relihiyon na mako-consider nating polyteismo? Hihintayin ko ang inyong mga sagot. Tulad ng nabanggit ko kanina, hindi natin mapag-aaralan ang halos lahat ng mga relihiyon sa buong mundo. Kaya naman, titingnan lamang natin yung tinatawag nating 5 pangunahing relihiyon sa mundo or 5 major religion sa daigdig. Ayan, nag-comment si Marniel kay Lustre Ramos. Katoliko ay isang monoteismong pananampalataya. Very good. Ngayon, yung iba pwede pa kayong mag-comment. Isa-shoutout natin ang inyong mga sagot maya-maya lamang. Ngayon, simulan natin ang ating pag-aaral sa 5 pangunahing relihiyon sa mundo. Ang una sa mga ito ay ang paniniwalang Judaismo. So ano ba ang paniniwalang Judaismo? Ang Judaismo ay pagsamba sa iisang Diyos or ang mga Hudyo o yung tinatawag natin mga kasali sa Judaismo, yung mga Hudyo, sila ay sumasamba sa iisang Diyos. Ibig sabihin, mako-consider natin na ang Judaism or ang Judaismo ay isang monoteismong relihiyon dahil sumasamba lamang sila sa iisang Diyos. Ang kanilang pangunahing propeta ay si Moises. Siguro pamilyar kayo kung sino si Moises. Siya ang isa sa mga propeta din kino-consider ng mga Kristiyano at mababasa natin ang kanyang kasaysayan sa librong tinatawag nating Biblia, partikular sa Lumang Tipan. Nakasentro ang populasyon ng mga naniniwala o kabilang sa Judaismo sa bansang Israel. Gayong ang Judaismo
ay maraming mga miyembro sa buong daigdig, majority ng kanilang mga miyembro ay nakasentro sa bansang Israel. Ngayon, tingnan nga natin, nasaan ba sa mapa ang Israel? Nakikita nyo ba sa inyong mga screen? Ayun, nasa gitna, no? Particular doon sa tinatawag nating Middle East, no? Ito ay matatagpuan sa pagitan halos ng mga kontinente ng Africa at ng Asia. Sa madaling salita, nandoon siya sa gitna, ang Israel. Ang Israel ay mako-consider natin bilang isang lugar na kung saan sinilangan ng iba pang relihiyon na mamaya malalaman at mapag-aaralan natin. So bukod sa Israel, mayroon ding mga naniniwala o kabilang sa Judaismo sa iba't ibang lugar tulad sa Amerika at sa ibang bahagi ng Europa. Ayan, gitnang silangan ng mundo. Sabi ni Joshua Passion. Very good. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod na relihiyon, yung tinatawag nating Hinduismo. Ngayon, ano ba ang Hinduismo? Kung ang Judaismo ay mako-consider natin bilang isang monoteismong relihiyon, ang Hinduismo ay polytheismo. Ibig sabihin, ang mga miyembro ng relihiyong ito ay naniniwala at sumasamba sa maraming mga Diyos. At ilan sa mga pangunahin nilang mga Diyos ay si Brahma, si Vishnu, at si Shiva. At napakarami pang mga Diyos at Diyosa sa pananampalatayang ito. Ang Hinduismo ay umusbong sa Indus Valley ilang libong taon na ang nakalilipas. At ngayon, ang populasyon ng mga naniniwala o miyembro sa pananampalatayang Hinduismo ay nakasentro sa bansang India at sa mga kalapit na mga bansa nito. Yan. Tulad ng sinabi ni Joshua Passion, Indian religion, very good. I-recognize ko lang yung mga sumagot kanina, no? Sina Joshua Passion, monoteismo, Kristyanismo, si Marniel Kai Lustre Ramos, Judaismo, monoteismo, si Kerubin Gabriel Villamor, Islam, monotheism po, si Joshua, si Ingrid, Islam, si Katleya, Buddhism. Ayan, napaka-active ng ating mga online learners. Ngayon, tingnan natin, nasaan ba nakasentro or saan matatagpuan ang may pinakamaraming mga miyembro ng pananampalatayang Hindu or Hinduismo. Ayan, nakikita nyo ba sa inyong mga screen ang mapa? Tama, no? Ang India ay matatagpuan sa kontinente ng Asia. At kung makikita ninyo, ito ay malaking bansa at napakarami din ng populasyon sa bansang ito. Majority halos ng mga naninirahan dito ay naniniwala or kabilang sa relihiyong Hinduismo. Pero may iba't ibang relihiyon din na matatagpuan sa India tulad ng Sikhism, yung nai-comment kanina, at ng pananampalatayang Islam. So bukod sa bansang India, mayroon ding mga Hindu or mga naniniwala sa pananampalatayang ito na matatagpuan sa mga bansang kalapit nito. Kung makikita ninyo sa inyong screen, no? Matatagpuan sa bandang gilid, sa bansang Myanmar, sa bansang Cambodia, Bhutan, Nepal, ayan. Diyan ang mga bansa na kung saan mayroong mga pananampalataya o mananampalataya ng relihiyong Hinduismo. Sumunod naman tayo sa ikatlo nating relihiyon, yung tinatawag nating Budismo, no? Kanina may nag-comment ng Buddhism. Ngayon, ano ba ang Buddhism? Ang Buddhism ba ay mako-consider natin bilang monoteismong pananampalataya o polytheismong pananampalataya? Tingnan natin. Yan. Ang Budismo ay sumusunod sa isang prinsipyo ng pamumuhay. At ito ay ang pagsunod sa daan ng kaliwanagan. No? Ang mga miyembro ng Budismong pananampalataya ay naniniwala na makakamit nila ang kaliwanagan ng isipan. At ang kaliwanagan ng isipan ay magbibigay sa atin ng pagkawala or yung pagkaalis doon sa tinatawag nating cycle ng buhay at kamatayan. So upang maging malaya tayo sa siklo ng buhay at kamatayan,
kailangan nating makamit yung tinatawag na kaliwanagan o yung tinatawag nating Budismo o yung tinatawag ng mga Budista bilang kaliwanagan o yung pagiging Buddha. No? Ang salitang Buddha ay nangangahulugang ang taong naliwanagan. Ngayon, ang kanilang pangunahing Diyos/personalidad ay si Siddhartha Gautama Buddha. Ngayon, ang pananampalatayang Budismo ay nahahati sa dalawa at madidiscuss natin yun sa mga susunod nating tatalakayin. May mga Budismong naniniwala na si Siddhartha Gautama ay isang Diyos at ang ilang bahagi naman ng mga naniniwala sa pananampalatayang ito ay tinuturing si Buddha bilang tao at hindi isang Diyos. Ibig sabihin, may dalawang paksyon ang pananampalatayang Budismo. Ito yung mga taong naniniwala na si Buddha ay isang Diyos at yung isang paksyon naman ay naniniwala na si Buddha ay hindi. No? Sa makatuwid, ang Budismo ay maiko-consider natin bilang isang pananampalataya na nakasentro sa prinsipyo ng paghahanap ng kaliwanagan sa daigdig or yung tinatawag nating pagiging Buddha, no? Pagiging enlightened sa mga bagay-bagay sa daigdig. Nakasentro ang populasyon ng mga naniniwala sa relihiyong Budhismo sa India, China, Japan, Korea at mga kalapit bansa nito. Ang Budismo ay kinoconsider bilang anak ng Hinduismo sapagkat sinasabi ng mga mananaliksik na ang Budismo, si Siddhartha Gautama Buddha, ay dating miyembro din ng pananampalatayang Hinduismo. Kaya kinoconsider ng iba bilang anak ng Hinduismo ang Budismo. Madidiscuss natin yan at mauunawaan natin yan sa mga susunod nating mga lessons. Yan. Tingnan natin kung saan nakasentro mga bansa ang pananampalatayang ito. Yan. Nakikita nyo ba sa inyong mga screen ang mapa kung saan nakasentro ang mga populasyon ng miyembro ng Buddhism? Tama. Ito ay matatagpuan natin partikular sa mga bansa sa Silangang Asya at sa Timog Silangang Asya. Kung makikita ninyo, andyan ang Japan, ang China, ang Thailand, ang Laos, ang Cambodia, dyan. Diyan nakasentro or diyan matatagpuan ang may mga pinakamaraming mga populasyon na naniniwala sa pananampalataya o relihiyong Budismo. At syempre, halos karamihan sa atin ay miyembro ng pananampalatayang ito, yung tinatawag nating Kristyanismo. Ang Kristyanismo ay pagsamba sa iisang Diyos. So, ibig sabihin, mako-consider natin ang Christianism or Kristyanismo bilang isang monoteismong pananampalataya. At ang kino-consider nito bilang tagapagtatag, guro at Diyos ay ang Panginoong Hesukristo. Tulad din ng nauna nating halimbawa sa Buddhism, may mga Kristiyanong naniniwala na si Jesus ay Diyos, may mga naniniwalang siya'y hindi Diyos, at nahahati ang Kristyanismo sa iba't iba o napakaraming mga sekta sa buong mundo. No? Mayroon tayong tinatawag na Roman Catholics, meron tayong mga Orthodox, meron tayong mga Protestants, meron tayong mga born-again movement na madidiscuss natin sa mga susunod nating aralin. Ang Kristyanismo ay ang isa sa may pinakamaraming miyembro sa buong mundo at kalat ang populasyon sa buong mundo. Ang isang bahagi ng Kristyanismo o yung isang pananampalataya o isang simbahang Kristiyano na tinatawag nating Roman Catholic Church ang isa sa may pinakamaraming populasyon sa buong daigdig. At ito ay nakasentro sa Roma, yung tinatawag nating Vatican City, kung saan dito na nanahan at nanunungkulan ang tinatawag nating Santo Papa, ang puno ng Holy Roman Catholic and Apostolic Church. Bukod dito, napakarami pang mga Kristiyano sa buong mundo. At makikita natin ito sa mapa na nakikita ninyo sa inyong mga screens. Ayan.
Kung ang Buddhism ay kino-consider bilang anak ng Hinduism, ang Christianity ay kino-consider din na anak naman ng Judaism, sapagkat mako-consider natin na ang Judaism ay ang ama ng pananampalatayang ito, sapagkat ang batayan ng pananampalatayang Kristiyano ay nakaugnay sa kultura ng mga Hudyo, sapagkat ang Diyos at tagapagtatag ng Kristyanismo na ang Panginoong Hesukristo ay isa ding Hudyo. At kung makikita ninyo sa inyong screen, napakaraming mga Kristiyano at kalat ito sa buong mundo. Dito sa atin, sa Timog Silangang Asya, nakasentro ang populasyon ng mga Kristiyano sa bansang Pilipinas. Kung makikita ninyo sa inyong screen, halos matingkad na blue yung bansang Pilipinas, sapagkat marami sa atin ay mga Kristiyano. Sa Europa, gayon din, napakarami ding mga Kristiyano sa Europa. At gayon din sa North and South America, ayan, particular sa mga tinatawag natin, ayan, sa mga bansang Mexico, Brazil, Chile, ayan ang mga bansang may napakaraming mga Kristiyano. At panghuli sa ating mga relihiyon na pag-uusapan sa hapong ito ay ang pananampalataya o relihiyong Islam. Ang Islam ay sumasamba sa iisang Diyos at ang pangalan ng Diyos ay ang Allah. At sa pananampalatayang ito, makukonsider natin na ang Islam ay isa ding monoteismong pananampalataya. Sumasamba sa iisang Diyos. Yan. Ang kanilang propeta tagapagtatag ay si Propeta Muhammad. Si Propeta Muhammad ang tagapagtatag at tagapagpangalat ng relihiyon o pananampalatayang Islam. At katulad ng mga Kristiyano, ang pananampalatayang Islam din ang isa sa may pinakamaraming miyembro sa buong mundo, sapagkat kalat ang populasyon ng Islam o ng mga Muslim sa buong mundo. At makikita natin ito sa mapang ito. Ayan. Kung makikita ninyo sa inyong mga screen, nakasentro ang pananampalatayang Islam sa mga bansang nasa Arabian Peninsula, sa kontinente ng Africa, at gayon din sa Southeast Asia, particular sa mga bansang Malaysia at Indonesia. So napakarami din ng mga naniniwala sa pananampalatayang Islam. Ngayon, napakaraming relihiyon sa buong mundo at ang mga relihiyong ito ay ang nagbibigay sa atin ng pagtanaw upang maunawaan natin ang ating pamumuhay. No? Kaya naman, lagi nating tatandaan na sa kabila ng lahat ng ating mga relihiyon o iba-iba man tayo ng relihiyon, hindi nawa ito maging hadlang upang tayo ay magkaroon ng pagkakaugnay-ugnay sa isa't isa. Napakarami ng epekto ng relihiyon sa ating kultura at makikita natin iyan sa ating pagtanaw sa buhay, sa ating mga paniniwala, sa ating mga kostumbre at sa ating mga tradisyon. Yan, napaka-iksi ng ating oras sa hapong ito at halos patapos na rin tayo sa ating lesson. Ako ay tuwang-tuwa sapagkat napaka-active ng ating mga online learners, no? At napaka-masigasig sa pagko-comment sa ating comment section. Ngayon, tingnan natin kung naunawaan bang mabuti ang ating mga napag-aralan sa hapong ito. Ngayon, Tutor Leo, pwede mo ba akong tulungan sa pagfa-facilitate ng ating assessment ng ating short quiz para sa ating mga online learners? Tutor Leo? Kung nawala si Tutor Leo. Pero sige, ipagpapatuloy na natin at tingnan natin kung naunawaan ba ninyo, naintindihan ba ninyo, at tumimo ba sa inyong mga isipan ang ating napag-aralan sa hapong ito. Ayan na si Tutor Leo. Okay. So ako naman yung nagbabalik, no? Parang quizmaster lang, Tutor Alex. So para sa panuto sa ating huling gawain, no? Basahin mabuti ang bawat pahayag, piliin ang nakangiting muka kung katotohanan ng pinapahayag ng pangungusap at ang malungkot na muka naman kung hindi ito wasto. So tingnan natin ngayon, Tutor Alex, kung talagang nakinig sa iyo ang ating mga online learners sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na to. Unang katanungan,
Ang pananampalataya sa maraming Diyos ay tinatawag na politismo. Ito ba yung nakangiting mukha? Tama? O yung nakasimangot? Mali. Okay? Tutor Alex, bakit hindi natin basahin kung sino yung mga online learners na nagpapa-shoutout at saka yung nagbigay din ng mga ilang idea kanina habang nagtuturo ka? Siyempre, consider natin at i-recognize natin ang napaka-active nating mga online learners sa hapong ito. Lalong-lalo na si Joshua Pasion, sina Marniel Kay Luster Ramos, sina Jalen Rose de Guzman, si Katle Soriano, si Crystal Celis, hindi ko tumabasa, si Oriel Kalimag. Ayan, congratulations at napaka-active ninyo at halos tama ang mga sagot ninyo sa ating discussion kanina. Ayan, shout out din kay Ian Garcia Cod mula sa Diamantina National High School, Cabatuan, Isabela. Ayan, mula sa Isabela. Shout out din kay Leon Guevara mula sa Santa Lucia National High School. Hello po sa inyong lahat. Ano ba ang tamang sagot para sa katanungang ito, Tutor Alex? Ayan, ang mga online learners natin ay nakasagot na at halos karamihan sa kanila ay tama ang sagot sapagkat ang sagot ay tama. Ang politeismo ay ang pananampalataya sa maraming mga Diyos. Ayan, Okay, sundan na natin. Yes, nagpapa-shoutout din, Tutor Alex, ang isang kasamahan nating tutor from Filipino 4, walang iba kundi si Tutor Neil. Hello po, Tutor Neil. Sige po, second question po tayo, Tutor Alex. Okay. Yan, pangalawang tanong. Apo, sa Timog Silangang Asya, malaking bahagda ng populasyon na nananampalataya sa relihiyong Budismo ay mula sa Pilipinas. Nakangiting mukha, tama. Nakasimangot na mukha, mali. Ano ang tamang kasagutan sa dalawang ito? Habang hinihintay natin ang ating mga online learners, isa-shoutout ko lang mga nakatamang sagot kanina, sina Joshua Pasion, Katlea Soriano, Emmanuel Tarosa, Jalen de Guzman, Mark Platon, Janela Icob Domingo, Mark Edward, Marniel Kyle Ramos, ayan, si Crystal Celis, Kerubin Gabriel Villamor, ayan, at si Joby Vorado Villafuerte, ayan, shoutout po kay teacher, ay kay tutor, Jovi, hello po. Ayan, dumadami na ang sumasagot. Yes. Ano ang tamang sagot para sa katanungan nito, Tutor Alex? Ang tamang sagot ay mali. At dahil mali ang inyong sagot, tama ang inyong mga na-share sa aming lahat. No? Sapagkat ang Pilipinas, tulad ng na-discuss natin kanina, dito nakasentro ang mga mananampalatayang Kristiyano. Ayan. Siguro panghuling tanong na natin to, Tutor Leo, sapagkat napakaiksi na ng oras natin. Yes, medyo tricky itong mga katanungan natin, no, Tutor Alex? Pero sa ikatlong katanungan, lahat ng kabilang sa relihiyong Budismo ay sinasamba si Buddha bilang Diyos. Ito ba ay nakangiting mukha para sa tama o nakasimangot na mukha kung mali? Ano kaya ang tamang sagot para dito? So habang hinihintay natin ang ating mga learners, shout out po sa ating mga nakatamang sagot kanina. Hello po sa inyong lahat, sina Kristen Celis, Ryzen Madamba, Kerubin Gabriel Villamor. Ayan, congratulations na tama ang inyong mga kasagutan. Yes. So i-reveal na natin, Tutor Leo, ang sagot para sa tanong na ito. Kailangan na natin ipakita ang tamang sagot, Tutor Alex. Ang ating mga online learners ay talagang nakikinig sapagkat tulad ng ating nasabi kanina, hindi lahat ng mga naniniwala sa pananampalatayang Budismo ay sumasamba kay Buddha bilang isang Diyos. Sapagkat may mga Budismo na naniniwala na si Buddha ay isang tao lamang at hindi isang Diyos sa dapat sambahin. Kay bilis lumipas ng oras, Tutor Leo, hindi na natin maitatanong sa ating mga online learners ang ibang katanungan sapagkat napaka-bilis lumipas ng oras at nasa dulo na tayo ng ating aralin sa araw na ito.
Bilang pangwakas natin sa hapong ito, lagi nating pakatatandaan mga online learners na iba-iba man tayo ng paniniwala, sa huli, tayo pa di magkakaugnay. Kaya nga ang ating tawag sa isa't isa ay kapwa. Huwag sana maging hadlang ang pagkakaiba-iba ng relihiyon, bagkus maging daan ito upang tayo ay magkaisa-isa.